Good day everyone! Kumusta po ang lahat? Meron po tayong ulit babasahin para sabay-sabay po tayong ma-remind na wag po natin takasan ang Panginoon kapag tayo pa ay inutusan. Pamilyar po ba kayo sa buhay ni Jonah? At yun po ang ating tatalakayin ngayon. Tell the whole story of Jonah when he was commanded by God to preach to the people of Nineveh. Jonas po ay isang Hebreo at anak po siya ni Amittai. Isa pong propeta ang kanyang ama. At si Jonas po ay sumasamba sa Diyos, sa Panginoon, na lumikha ng langit at lupa. Inutusan ng Panginoon si Jonas na bigyang babala ang mga tao sa Nineveh na ang kanilang lungsod ay wawasakin kung hindi sila magsisi. Yan po yung inutos ng Panginoon kay Jonas. Ang sabi ng Panginoon, pumunta ka sa bayan ng mga Nineveh at bigyan mo sila ng babala na magsisin sa kanilang mga kasalanan. Kapag hindi sila magsisi ay wawasakin ko ang kanilang bayan. Subalit ang mga tao ng Nineveh ay kaaway ng mga Israelita, ayaw mangaral ni Jonas sa kanila, kaya sumakay siya ng barko upang maglayag palayo sa Nineveh. Ang dahilan po kung bakit ayaw ni Jonah din na pumunta dun sa Nineveh ay magkaaway po ang mga Israelita at ang mga tao sa Nineveh, kaya po naisipan ni Jonas na sumakay sa barko para lumayo sa Nineveh. Habang nasa barko na si Jonas, isang malakas na bagyo ang dumating. Natakot ang mga tripulante habang si Jonas ay mahimbing nakatulog. Pinuntahan siya ng kapitan ng barko at sinabi na manalangin sa kanyang Panginoon para sila ay iligtas. Alam ni Jonas pinadala ng Panginoon ang bagyo dahil natakasan niya ang pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Naisagipin ni Jonas ang mga taong lulan ng barko. Sinabi niya, kung ihahagis siya sa dagat, titigil ang bagyo. Ayaw ng mga tripulanting ihagis si Jonas sa dagat. Tinangka nilang magsagwan papunta sa dalampasigan. Pero napakalakas ng bagyo. Sa wakas, nagdasal ang mga tripulante sa Panginoon. Nakiusap sila na huwag silang parusahan or hayaang mamatay dahil sa gagawin nila kay Jonas sa paghagis sa dagat. Noong itinapon na nila si Jonas sa dagat, agad tumigil ang bagyo. Nagpadala agad ang Diyos ng malaking isda para lunukin si Jonas, na sa loob ng tiyan ng isda si Jonas sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Noong panahong iyon, nanalangin at nagsisi si Jonas, ninais na niyang gawin ang tama at pinakinggan ng Panginoon ang kanyang panalangin. At inutusan ang isda na iluwa si Jonas papunta sa dalampasigan. Muling sinabi ng Panginoon kay Jonas na mangaral siya sa mga tao sa Nineveh. Ayun po. Nung nasa loob sa tiyan ng isda si Jonas ng 3 days and 3 nights, ay narealize po niya ang kanyang pagkakamali at humingi po siya ng tawad sa Panginoon at buong puso po siya nagsisi at sinabi niya susunod na siya sa pinapagawa ng Panginoon sa kanya. Number 2, what was Jonah's problem that caused him to run away from God? Mababasa po natin yun sa Jonas chapter 4 verse 2. Sinabi niya sa Panginoon na siyang ay manalangin, O Panginoon, talagang hindi ako nagkamali nang sabihin ko noong naroon pa ako sa aming lugar, nakawaan mo ang mga taga Nineveh kung magsisi sila dahil alam ko na mahabagin kang Diyos at mapagmahal ka at hindi madaling magalit at handa kang magbagong isip na hindi magpadala ng parusa. Yan ang dahilan kung bakit tumakas ako papuntang Tarshish. Ayun po.
sinabi po ni Jonas ang dahilan kung bakit po siya tumakas. No? Alam po ni Jonas ang karakter o ugali ng Panginoon. Pero tinakasan pa rin po niya, di ba po? Ayan. Tapos po, the problem that Jonah caused to run away from God. Alam ni Jonah na ang Panginoon ay gracious and merciful, slow to anger, and great kindness. Yun po. At kapag kapag nagsisi po ang mga tao sa Nineveh, ay papatawarin po ng Panginoon. Tapos isa pa pong dahilan kung bakit tumakas si Jonas sa Panginoon. Alam ni Jonas na ang Panginoon ay kawaan ang mga Nineveh. No, kapag nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan, mahabagin, mapagmalasakit, mapagmahal, at hindi agad nagagalit. Handang magbago ang isip, hindi na magpadala ng parusa. Ito ang mga dahilan kung bakit tumakas si Jonas sa Panginoon. Ayan po. At isa din pa pong dahilan kung bakit tumakas si Jonas ay hindi po rin siya takot sa Panginoon. Sa kabila na siya ay sumasamba sa Panginoon. Sa kabila na alam niya po na ang Panginoon ay mahabagin, matulungin, mapagmahal, di ba po? Pero nagawa pa rin niya tumakas. Tapos po, tapos po sumunod na po si Jonas. Nagpunta siya sa Nineveh at sinabi niya sa mga tao doon na magsisi sa kanilang mga kasalanan dahil kung hindi ay wawasakin ng Panginoon ang kanilang lungsod. At nagsisi naman po ang hari at ang mga tao sa Nineveh at pinatawad po sila ng Panginoon at hindi po winasak ang kanilang bayan. Subalit nalungkot si Jonas na hindi nalipol ang mga tao. Sa palagay niya ay hindi sila karapat-dapat na mapatawad. Diba? Nalungkot pa po si Jonas sa kabila ng kanyang pagsunod sa Panginoon. Pero nalungkot po siya nang hindi po winasak ng Panginoon at pinatawad sila. Para po kay Jonas ay hindi po karapat-dapat na mapatawad ang mga tao sa Nineveh. Pero tinuruan po siya ng Panginoon ng aral. Naghanda ang Panginoon ng halaman upang bigyan ng lilim si Jonas mula sa araw. Kalaunan ay namatay ang halaman at naawa si Jonas dito. Tinuruan ng Panginoon si Jonas ng mga aral sa kanyang mga anak. Nalaman ni Jonas na dapat siyang malungkot kapag hindi nagsisi ang mga tao at dapat siyang maging masaya kapag nagsisi ang mga ito. Ayun po, ipiniliwanag ng Panginoon kay Jonas na dapat siya maging masaya kapag nagsisi ang mga tao sa Nineveh dahil po kahit sa kabila ng kanilang mga kasalanan ay anak po ng Panginoon yun. Handang patawarin ng Panginoon ang kanyang mga anak kapag tunay na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Yun po yun. Tapos, ang aral po nating matutunan sa buhay ni Jonas po ay, number 1, huwag lumayo sa Diyos. Huwag tayong tumulad kay Jonas na tumakas sa Panginoon. Lalo na ngayon tayo ay mga followers ni Jesus at mga anak ng Diyos. We all need to accept and follow the instruction. At mas lalo pa tayong lalapit sa Diyos at dapat tayong maging masaya kasi isa tayo sa mga inutusan niya para gawin ang ministry niya dito sa lupa. Ang lumayo sa Diyos ay meaningless or useless dahil hindi ka sasamahan ng Diyos sa mga plan mo sa buhay at hindi ka maging successful at mararanasan mo ang pain and sorrow at pagkabigo sa mga nais mo sa buhay. Mas maganda, huwag lumayo sa Panginoon dahil panatag at masaya at walang guilt na mararamdaman dahil sumusunod
at di tinatakasan ang Diyos.